Nagsisimula ang ating kwento sa isang magandang araw kung saan inaalok ng isang lalaking may mahabang puting buhok ang isang lalaki na akala na ito ay may natatagong natural na talento na umali sa kanyang iron bone sect. Sinasabi na ito na doon ay mayroon siyang walang limitasyon para sa kanyang kinabukasan. Nag-aalanganin ang lalaki sa kanyang sagot dahil ikaw ba naman ang apaka ng isang lalaki na hindi mo kilala. Humihingi ito na baka naman pwede niyang tanggalin muna ang kanyang paa mula sa kanyang mukha. Lumiwanag naman ang mukha ng lalaking may puting buhok at humingi ng tawad. Nagawa lang daw niya ito dahil nakita niyang inaapi na ito ang disipulo na ito at hindi na napigilan ang sarili. Sumambat lang naman ang lalaki at sinabing nakikipag-usap lang ito at gustong makipagkilala. Ang lalaking may puting buhok ay si Jun Chang Xiao na pinuno ng Iron Bone Sect. Pinulot ni Chang Xiao ang lalaki at sinabing naiintindihan ang lahat. Ang lalaki naman na nalilito pa rin ay walang magawa dito. Nang may nakakatakot na mukha, tinanong niya muli ang lalaki at ikonsidera ang pagsali sa kanyang sect. Merang naman tumatanggi ang lalaki dahil nakasali na raw ito sa Springwater Sect. Napapabuntong hininga na lang si June at ibinaba ang lalaki habang sinasabi na mukhang hindi niya kapalaran ang sumali sa Iron Bone Sect. Lumay Chan Xiao sa kanyang likuran sa isang babae na nagngangalang Qian Chen at tinanong siya kung ginugulo ba siya ng lalaking yon. Ang magandang babae sumagot, sinabing sinubukan ng lalaki na hawakan ang kanyang kamay. Ang babaeng ito ay si Lu Chen Chen, ang unang disipulo ng Iron Bone Sect. Nung marinig ang sagot ng babae, sinaypa ni Chang Xiao ang baba ng lalaki habang ito ay mariing itinatanggi ang mga paratang sa kanya. Tinangka lamang daw niya ito at hindi naman ginawa. Mukhang ayaw naman makinig ni Chang Xiao dito at ipinagpatuloy na tadyakan ang mukha ng lalaki at ipinapaliwanag na hindi magsisinungaling ang kanyang disipulo sa kanya. Pagkaraan ng pagbubugbog sa lalaki, iniwan nila ito sa sahig. Naglakad papalayo si Chang Xiao at si Chen Chen habang tinatanong ni Chang Xiao ang kanyang disipulo kung astig ba siya sa kanyang paningin. Nanahimik lang naman si Chen Chen dito at tinanong na lang kung kailan pa siya nanununtok lang ng tao sa mukha. Ang Iron Bone Sect na pinanggalingan nilang dalawa ay itinatag ni Sect Leader Wang. Masipag siyang nagtrabaho sa loob ng 10 taon at itinaguyod ang sekta na ginawa ito ang isang level 9 sekta. Sa kanyang mga pagsisikap, ikinulong ang Sect Leader sa pagpunta sa mga bahay aliwan at pambabae. Sa kanyang pagkakakulong, sinubukan niyang tumakas at binitay siya dahil dito. Dito na pumapasok ang ating bida na si Jun Chang Xiao na disipolo ng bayaning ito. Ngunit ang Chang Xiao na ito ay hindi ang orihinal dahil ang orihinal na disipulo ay namatay matapos ng hulugan ng karatula ng sekta habang pumupunta sa banyo sa kalaliman ng gabi. Pagkatapos namamatay ng orihinal na Chang Xiao, doon na pumasok ang kapalit na kaluluwa sa kanya. Ngayon ang pumalit sa kanya ay determinado na sakupin ang mundong ito kagaya ng ibang mga naay-sekay. Tatalunin niya raw ang lahat ng mga henyo ng mundong ito sa tulong ng kanyang mga rare cultivation techniques, secret scroll at marami pang iba. Habang nagsasaya tumunog ang system at ito ang tinatawag na top sect system na na-activate. Nang marinig ito medyo nagtaka si Chang Xiao na nakuha niya agad ang gusto niya ng ganun lang. Sa kanyang harapan, lumabas ang isang asul na status window na tinangay siya. Nang makita ito, nagulat pa siya dahil ito ay malakas rin. Dito na lumabas ang lahat ng impormasyon tungkol sa kanya. Sa ibaba, merong nakatalagang gawain sa kanya kung saan sa loob ng 100 taon, kailangan niyang gawin na pinakamalakas na sekta Starland ang Iron Bone Sect na may 100 disipulo. Kung hindi niya ito magawa, ang kaluluwa niya dudurugin kaagad pagkatapos ng deadline. Nang makita ito na dismaya siya kasalukuyan salamat ang miyembro ng sekta at ang sect grade niya sa level alas 9 ay ang pinakamababa. Meron pa tanging talento niya lamang ay ang pagiging may itsura pero napakalam pa. Habang tinitignan na ito napapaisip na lang siya na imahinasyon na lang ito. Inuuntog na lang niya ulit ang kanyang ulo sa karatula at iniisip na lang mukhang nag-ulo at ang utak niya matapos na matamaan na ito. Inaasahan niya kung mauuntog muli siya ay magiging normal na ang lahat. Habang ginagawa ito, binati siya ng system sa kanyang pagbubukas na ito at bibigyan siya ng kapalit na regalo. Nang makita ito, mabilis siyang tumayo sa idea na bibigyan siya ng system ng isang regalo. Mula sa kawalan, sinabihan siya na nakakuha siya ng isang interspatial ring na maaaring maging kanyang inventory. Nang lumabas ito, nadismaya si Chang Xiao sa kanyang natanggap dahil napakalaki na ito.
Napapasigaw na lang siya bakit napakalaki na ito at anong klaseng XXXXXXXXL na singsing yun at paano magkakasya yun sa kanyang daliri. Sinusubukang ayusin ni Changshao ang karatula ng kanyang sekta habang inaalala ang gawaing ibinigay sa kanya ng system at kung paano ito napakahirap gawin. Naroon na rin ang 100 taon na limit para gawin niya ito. Napapaupo na lang siya at nalulungkot habang hawak ang napakalaking singsing at iniisip na sa mga martial arts na nobela na nababasa niya, ang bida ay nakakakuha ng mga equipment, kapangyarihan, o kaya naman ay experience. Kung ganoon bakit ito ang singsing lang ang kanyang nakuha mula sa system? Idinikit niya ang singsing sa kanyang noo para subukang tignan ang mga katangian at laman na ito. Sa ginawa niyang ito, na-activate ang singsing at lumabas ang usok na nagbigay sa kanya ng pag-aakala sa kanyang nakikita ay may laman ito napakaganda at nagagalak siya rito. Sa pag-activate ng singsing napunta siya sa isang bakanting espasyo kung saan kaharap niya ang isang ladrilyo. Hinawakan niyang piraso ng bato sa kanyang kamay habang naiiyak na lang. Napapasigaw na lang siya at hinahanap kung nasaan ang kanyang mga artifact at mga magic skill. Maaari rin siyang bigyan ng isang itlog mula sa isang legendary na halimaw na kung lumaki ay maaari niyang maging kasangga. Mula sa bato, may narinig siyang isang tibok, na marinig ito natuwa siya dahil baka napakalakas na master na sa loob na ito na magtuturo sa kanya ng mga overpowered na mga martial arts. Hinahalikan pa niya ito habang iniisip siya talaga ang pinili. Nadismaya na naman siya nang tignan niya nakasulat dito naglalaman at sinasabi na sasabog siya sa loob ng 79 na taon at 355 na araw. Ito isang bomba na sasabog kapag hindi niya nagawa ang ibinigay sa kanyang gawain. Ibinato na lamang ni Changshao ang bato at napapamura dahil hindi iyon isang artifact na inaasahan niya at isa lamang bomba. Tinignan niya muli ito at nakita na ba't nabawasan agad ng 1 oras ang timer kung kakakuha niya lang na ito. Bakit mukhang hindi pa normal na magbilang bato? Ipinaliwanag naman ng system na isa yung soul bomb ay may sariling pag-iisip at emosyon kaya kung hindi ito nasisiyahan sa kanya, pabibilisan lang na ito ang countdown at dahil dito nang takot ang mukha niya at sinisisi ang system na bakit hindi ito sinabi sa kanya kanina pa. Nagsimulang magsindi ng insenso si Changshao parang humingi ng tawad sa bato. Nagsimula ulit siyang sumigaw sa system at sinasabing tapos na siya rito at gusto niyang umuwi. Sinagot naman siya ng sistema at sinabing ang system ay na-activate na at bilang host kailangan niyang tapusin ang gawain na ibinigay sa kanya anuman ang mangyari. Kung magsusungit pa siya at walang gagawin, ang bomba ay sasabog at wala siyang magagawa dito. Hindi na siya makalaban rito at naiiyak na lang at gustong patay ng sarili. Mukhang naawa ata ang system sa kanya at pinagkalooban siya ng isang espada na pinangalanang Disaster Saber. Ang espadang Naito ay tumusok sa pagitan ng mga binti ni Changshao. Nang maibigay Naito ng system sa kanya, sinabihan siya Naito umaasa siya na gagamitin niya ito ng maayos. Wala na lang magawa ang kawawang bida at napapabuntong hininga na lang at namumura ang system. Tinanggap na lamang niya ang kanyang kapalaran at umupo sa isang hagdan at nagdesisyon na tignan na lang ang system para kumuha ng mga impormasyon. Tinitignan niya ang lahat ng mga impormasyon tungkol dito kasama na ang pangalan ng sekta, kung sinong pinuno ng sekta, at grade ng sekta na para sa kanya ay madali lamang maintindihan ngunit para sa sect construction at sect contribution value, wala siyang ideya kung anuman ang mga ito. Nagsimula namang ipaliwanag ng system sa kanya maraming bahagi sa construction. Kung mas mataas ang level dito, mas maraming mga function at maaaring gawin ng sekta ang mabubuksan. Pinayuhan siya ng maaari niyang galawin ang mga sect construction items gamit ang kanyang isip para buksan ang interface. Nag-focus na nga siya para buksan ito at nakita ang mga maaaring makuha sa bawat pag-level up ng sect construction. Nagsimulang magtanungan siya at ang system kung saan nauna kung papaano niya ito mapapaayos at mapapalakas na dali-daling sinagot ng system at sinabing kailangan niya lamang na mag-recruit ng mas maraming mga disipulo. Sunod naman ang sect contribution value na ipinaliwanag na maaaring pataasin sa pamamagitan ng pagbibili ng mga kayamanan sa set store gamit ang contribution value. Nang marinig ang tungkol sa sect store, ginagahan na muli siya dahil alam niya na dito bumibili ang mga bayani sa mga nobela ng napakaraming mga magagandang bagay ngunit bakit hindi niya raw ito nakikita. Sinabi naman ng system na kailangan niya ng contribution value point S para buksan ang sect store interface. Kung marinig ito nabwisit na naman siya tinatanong kung saan niya makukuha ang mga contribution value na ito.
Ipinaliwanag na muli ng system na para mabuksan ang sex store, kakailanganin niyang magtawag ng mga disipulo. Sa kasagutan nito naintindihan na niya sa construction o contribution value. Nakasalalay ang lahat sa pagtatawag at pagkuha niya ng mas maraming mga disipulo. Isinara na ng ating bida ang kanyang interface at nagdesisyon na magsisimula bukas ay sisimulan na niya ang pagtatawag ng mga disipulo. Kinabukasan, naglagay na siya ng karatula sa kanyang recruitment habang iniisip na maganda naman ang itsura niya kaya nakakasiguro siya makakaya niyang mag-recruit ng 100 na disipulo para ma-upgrade ang system sa loob ng 3 araw. Wala lang naman ang kanyang kumpiyansa na ito dahil pagkaraan ng 1.5 buwan wala pa rin siyang nakukuha at natatawag para maging kanyang disipulo. Habang ipinagpapatuloy ang kanyang paghihintay sinimulan na niyang kumain ngunit wala siyang gana. Habang kumakain may tumawag sa kanyang pansin at sinabi na gusto niyang sumali sa Iron Bone sect na ito. Isa siyang babaeng may hawak na espada at may marangyang kasuotan. Lumapit siya at nagagalak na binati ang babae at nagpakilala bilang ang sect leader na ito. Nang lalapit pa sana ang ating bida sa babae, naharang siya ng kanyang espada habang sinasabi na kung siya ang sect leader ng Iron Bone sect, hindi na siya interesadong sumali rito. Nagmakaawa naman siya at sinabing huwag umalis dahil ang kanyang sekta ay napakaraming potential. Kahit na mukha man siyang napakabata siguraduhin niya na magdadala ng pagbabago sa sektang ito. Pinapangakuan ng sect leader na kahit na isa siyang hindi kilalang tao ngayon magiging isa siyang kilala sa hinaharap. Kagaya raw ng kung paano siya naging isang sect leader sa pamamagitan ng pagsisipag, sigurado rin na makakapunta siya gusto niyang lugar pagkatapos sumali sa kanyang sekta. Pagkaraan ng ilang sandali ng kanyang pagkukumbinsi, nakuha na rin ang damdamin na ito. Iniisip ng ating bida na sa wakas ay nakumbinsi niya ang babaeng ito na sumali sa kanyang sekta ang kanyang mad-ulash sa dila. Pagkatapos na kumpirma ang kanyang pagsali, ipinalam ng system na meron na siyang 2 miyembro ng sekta at isang contribution value. Ipinalam rin ng system na naabot na niya ang mga kinakailangan mabuksan ang system sect store. Natuwa siya sa mga nakita kagaya ng mga napakagandang pills mga teknik at iba pa sobrang kaaya-aya para sa kanya dahil ito ay mga god level ng mga teknik. Ngayon ay sinabihan niya ang system para ilabas ang lahat ng mga item na maaari niyang mabili gamit ang kanyang contribution value. Tumunog naman ang system na kinatuwa niya at pagkaraan ay pinakita na ng system ko ano ang kaya niyang bilhin. Kinakapa-kapa niya ngunit wala talaga, tumalikod na lang muna siya habang umiiyak at mukhang nakalimutan niya na isa siyang bagong malalaro na wala pang kahit anong contribution value at nagsimulang magpaalam sa mga magic skill at artifact na maaari niyang mabili. Sa kanyang pagluluksang ito ay biglang kinuha ng system ang kanyang atensyon at tinanong kung gusto niyo bang buksan ang new player package ngayon. Lumingon muli siya at nagagalak ni sinabing oo, binuksan na nga ng sistema at ginamit na ito ang nag-iisang contribution value niya para buksan ang new player package. Sa loob ng package ay merong isang fleeing spell, isang anti-damage spell, isang seal opening spell, isang dashing spell at isang experience spell na lahat ay ipinunta sa kanyang inter-special ring. Nagsimula nang i-check muli niya ang kanyang inventory at pumasok rito kung saan nakita niya ang lahat ng mga ibinigay sa kanyang spell. Sa 5 nakuha niyang iyon mas nakuha ang kanyang atensyon ng experience spell na hindi man lang niya alam kung ano ang gamit. Ipinaliwanag naman ng system na ang experience spell na ito ay maaaring magpataas ng kanyang cultivation base ng napakabilis para ma-activate ito ay kailangan niya ito ang durugin. Kinuha niya nga ito at tinuraj sa kanyang mga palad. Sa pagdurog na ito ay lumabas ang pulang oras at ipinalam sa kanya inaabot na niya level 3 acupuncture opening stage. Nagpatuloy ito tumaas ang stage na ito hanggang sa naabot niya ang level 5 na ito. Habang sinisipsip ang lahat ng enerhiyang ito ay nararamdaman niya ang lahat ng mga ito sa loob ng kanyang katawan. Sinabihan lang naman siya ng system na masyado siyang overacting dahil ang lahat ng 12 level ng acupuncture opening stage ay salamang sa pinakamababa at pinaka-basic na level ng cultivation sa Starland. Sa ranggong ito nagsisimula ang pinakamababang ranggo ng mga martial arts sa martial arts apprentice, martial arts master, martial arts grandmaster, martial arts king, martial arts emperor, martial arts saint at martial arts god sa pinakatuktok ng lahat ng ito. Sa ranggong ito, ang natamo niya ay wala pa sa unang level na ito. Matapos ang paliwanag na ito ay tinanong naman niya kung ano ang gamit ng seal opening spell.
Sinabi naman ng system na ito ay para mabuksan ang disaster saber na nakuha niya kanina. Inihahampas niya ngayon talisman sa screen at nagagalit dahil bakit kailangan pang mabuksan ang kanyang unang libreng armas. Sa mga problemang dala ng system, naglakad na lang muna siya kasamang kanyang bagong disciple sa labas at tuti na lang sinabi sa kanya ng system na iyon na mayroong magaganap na recruitment meeting sa Qingyang City at ito ay napakagandang pagkakataon para sa kanya makahanap ng karagdagang bagong mga disciple. Sa kanilang paglalakad may mga loko-loko na lumilipad sa kanilang harapan at naglanding na nga sila sa isang paraan na para silang mga siraulo. Napahinto sa paglalakad ang dalawa at nagtataka kung ano at sino ang mga ito. Nagsimulang magpakita ang lalaking binugbog nila kanina at itinuturo sa kanyang kasama na pinangalanang Lee ang lalaking may puting buhok ay ang taong bumugbog sa kanya. Habang nag-iisip ay wala talaga silang maisip kung sino sila. Tinanong ni Chen Chen kung sino ang taong iyon, bamulong at pinaliwanag naman ng kanyang master na ito ang bastos na binugbog niya kanina at mukhang malapit pa niyang makalimutan ito. Nagsimulang humarap si Lee at tinatanong si Chan Xiao kung bakit napakalakas ng loob niya na bugbugin ang isang disipolo ng Springwater Sect. Tinanong niya ang pangalan ng lalaking kaharap niya at sinabi ng ating bida na siya ang sect leader ng Ironbone Sect. Noong marinig iyon ay nagsimulang mag-usap-usap ang mga dumating na mga lalaki habang tinatanong ng kanilang pinuno kung iyon ba ang sekta dati ay ang pinuno ay pinaresto ng pamahalaan para sa pagsasaya sa mga brothel may kinamite niya dahil sa tangkang pagtakas sa bilangguan. Nag-usap-usap pa sila at sinasabi na ito ba talaga ang sect leader na ito dahil akala nila natapos na ang sect ng ito at wala na. Nang marinig ang tungkol sa mga bahay aliwan, nagkaroon ng konting pagkabahala ng kanyang disipulo. Napapasigaw naman si Chang Xiao at sinasabi na huminto lang ba sila sa kanilang kaharapan para insultoin ang kanyang sekta. Nagsimula namang kumprontahin ng pinuno ng mga lalaki ang sect leader sa tapang na ito namang api ng kanilang bagong disipulo sa kabila ng kanilang napakahinang estado bilang isang walang kwentang sekta. Papatalikod na ngayon ang sect leader ang kanyang disipulo at sinabi na bubugbugin ang mga lalaking nasa harapan nila. Umalis naman si Chen Chen at sinabi na bago pa man siya mamatay alalahanin na ibigay muna sa kanya ang posisyon ng sect leader. Nang marinig ito ay nagkaroon ng napakaraming pagtataka sa utak ni Chang Xiao at iniisip na iisa na nga lang disipulo ay gusto pa na ito ang kunin ang kanyang posisyon bilang sect leader mula sa kanya. Para turuan ng leksyon ang mga siga na huminto sa kanila, inactivate ni Chang Xiao ang kanyang kapangyarihan. Mula sa kanyang kanang kamay ay lumabas ang isang umaapoy na aura na binalot siya. Habang tinitignan ang kanyang kanang kamay nakita ng mga lalaki na meron lamang bilog ng ilaw na nasa kanyang pulsuhan na sobrang ikinadismaya nila dahil ang lalaki na nang ahas pang pigilan sila sa kanilang daanan ay nasa level 3 acupoint opening martial arts pa lang. Nagsimulang magtawanan ang mga lalaki at sinasabi na dapat ang isang sect leader ay dapat isang martial arts apprentice kahit na ang kanyang sekta ay nasa level 9 pa lang pero talaga namang nakakatawa dahil isa lamang siyang level 3 acupoint opening martial artist. Nagsimula na ring magpalabas ng kanilang mga aura ang mga lalaki at sinasabihan siya na kung yuyuko siya sa kanilang harapan at magmamakaawa, hahayaan nila siya at patatawarin para sa kanyang ginawa. Habang tinitignan kanilang mga kalaban, nakita ng cycle ni Chang Xiao lahat sila ay nasa level 4 acupoint opening. Bago pa man sila umaksyon ay sumugod na si Chang Xiao at dinakma ang mukha ng leader ng grupo habang tinatanong na ano ang ibig sabihin niya na yumuko sa harap nila. Iginalalad niya ang leader ng mga lalaki sa lupa habang tinatanong kung nagbibiro ba siya at anong kalokohan ang pinagsasabi na ito. Nang makitang kanilang pinuno madaling napatumba ni Chang Xiao ay napapanunok sila sa sobrang nervyos at natatakot na. Habang hawak-hawak ang mukha ng pinuno ay biglang tumunog ang system at sinabing na-trigger ang isang side task para patumbahin ang mga disipulo ng Springwater Sect 9 insulto siya. Habang pinipigilan ng leader ng mga lalaki si Chang Xiao, tinatanong na ito kung bakit napakalakas niya kahit na nasa level 3 pa lang siya ng acupoint opening. Sinagot lang naman siya ni Chang Xiao dahil isa siyang sect leader at pagkatapos ng sabihin iyon ay itinumba niya ang lalaki kung saan lumabas na ang sistema at sinabi na gawa na niya patumbay ng isa sa apat sa kanyang mga kalaban. Para tulungan ang kanilang kasama ay tumalon na rin ang tatlong mga lalaki habang si Chang Xiao nagugulat na lang na nakuha niya kaagad ang isa sa kanila. Lumingon siya at din-activate muli ang kanyang mura at sinasabi na napakadali naman ang misyon ngayon. Matapos ng pagpapakawala ng kanyang aura ay nakita na nila na siya ngayon ay isa ng level 5 acupoint opening martial artist.
Mula rito ay napagtanto nila na mukhang itinatago lang ni Chang Xiao ang kanyang tunay na lakas. Sa isang mobiles na galawin ay tinapos ni Chan ang lahat ng kanyang mga kalaban at ipinalam na sa kanya ng system na tapos na niya ang apat na uminserto sa kanya na disipulo ng Spring Water Sect. Para dito ay binati siya ng system at nakakuha ng apat na contribution value point. Nagpaalam na lang siya sa lahat ng mga siraulong ito, tinawag ang kanyang disciple para umalis na roon. Habang papaalis sila ay sinabihan siya ni Chen Chen na dapat pinatay niya silang lahat para maiwasan ang anumang problema sa hinaharap. Tinanong siya ng kanyang master at sinabi na hindi naman nila ganun kailangan maging ka-brutal. Sinabi ng kanyang disipulo ng Starland na isang gubat alam niya ang lahat ng batas rito saan hindi dapat ipinapakita sa kanyang mga kalaban ang anumang uri ng awa. Kung hindi niya ito alam, hindi siya nararapat na maging isang sect leader. Sa mga salita ng kanyang disipulo pinapapaisip na tuloy siya na tama ito at wala na siya sa mundong alam niya. Ang mundong kinaroroonan niya ngayon ay nirerespeto lamang ang martial arts at ang batas ng gubat kung saan ang mga tao doon ay hindi dapat nagpapakita ng kahit anong awa sa kanilang mga kalaban. Habang napapaisip ay tumunog ang isa namang paalala ng system na namang side task ang na-trigger kung saan kailangan niya naturuan ang kanyang disipulo ng kanyang sariling mga paniniwala, protektahan ang kanyang dignidad bilang isang sect leader. Noong makita ito nalilito siya at nagtataka kung anong ibig sabihin na turuan ang kanyang disipulo. Pagka ng ilang pag-iisip ay naintindihan na niya kahit na ang kanyang Iron Bone Sect ay salamang level 9 at mayroon lamang 2 miyembro ay kailangan pa rin niyang maging isang tunay na sect leader at ipakita ang kanyang otoridad bilang kanyang boss. Sinimulan niya nang sabihan si Chen Chen na may katuturan ang kanyang sinasabi na hindi dapat sila maging mabait sa kanilang mga kalaban pero dapat niya ring isipin ito. Sila ay mga martial artist na hinahabol lamang ang katotohanan at kalinisan kaya hindi tama na apihin ang mga mahihina. Lalo pa ang mga laban sa kanila ay mga disipulo lamang banta sa kanya kaya ang pagpatay sa kanila ay makakasakit lamang sa reputasyon ng kanyang sekta. Matapos ang kanyang sermon ay binati na siya ng sistema at sinabi na natapos na niya ang side task at nakakuha ng isang contribution value point. Mukhang naintindihan naman ito ng kanyang disipulo na nagpapaisip kay Chang Xiao na nagmumukha siyang matalino. Ngunit mukhang iba ang naintindihan ni Chen Chen at inilalabas ang kanyang espada at gagawin ito para sa kanya. Papatay niya ang mga ito dahil kung ang master niya ang gagawa ay maaapektuhan ang kanyang reputasyon. Napalingon na lang siya at sinabihan na mali ka ng naintindihan. Sinabihan niya ang disipulo na maging elegante kagaya ng isang normal na babae. Napapatanong na lang siya kung ang alam ba na ito ay pakikipaglaban at pagpatay lang. Mukhang nagalit ng komentong ito ang kanyang disipulo at itinutok na ito ang kanyang espada sa kanyang master habang tinatanong na bakit hindi ba kaya ng mga babae na lumaban at pumatay. Sinabihan niya si Chang Xiao na dahil siya ang kanyang sect leader ay susundin niya lahat ng kanyang mga utos pero huwag niyang itim ang mga babae. Sinalo niya ang tanim ng espada gamit ang 2 daliri at napansin agad ng sect leader ang intensyon na pumatay mula sa espada na ito. Naintindihan niya na mukhang maraming pinagdaanan ang kanyang disipulo. Nagpatuloy na sila sa kanilang paglalakad at habang naglalakad ay nilalaro niya ang interface ng system at ang binuksan niya ng una ang sect store. Sa kasalukuyan ay meron siyang 10 puntos ng contribution value at sa tindahan may 4 siyang maaaring pagpilian para bilhin gamit ang kanyang 10 puntos at ito ay ang Fireball Spell, Ice Owl Spell, Junior Cold Sword at Mounting Fist. Habang tinitignan ang kanyang sect leader na nilalaro-laro ang hangin ay naisip ni Chen Chen mukhang siraulo ata ang kanyang sect leader. Si Chen naman ay nag-iisip at nakikita na wala siyang kahit anumang mabili at bakit wala raw nagkakahalaga ng 1 point. Habang tinitignan ang listahan ay may napansin siya. May nag-iisang item na maaari niyang bilhin doon at ito ay isang junior healing pill na nagkakahalaga ng 1 puntos. Ang makita ito napapaisip siya na kung ang unang mabibili ba niya ay isang gamot na para sa kanya ay hindi ito isang napakagandang bagay at hindi niya ito maaaring bilhin sa ngayon. Maaari niya lang ito sigurong bilhin kapag malapit na siyang mamatay. Habang naglalakad ay may napansin si Chen Chen na nilalang na naroroon sa direksyon nila. Agad niyang inihanda ang kanyang espada para kanyang bunutin sa kailang may panganib. Mula sa mga halaman ay may gumagalaw na agad namang ikinabahala ni Chang Xiao at dito ay napapaisip na siya na sana naman hindi ito isang mabangis na hayop dahil may naaalala siya na isa na napakalakas na kayang makipaglaban sa isang martial arts apprentice.
Sinabihan niya ang kanyang disipulo na mukhang ang kagubatang iyon nasa harapan nila panganib at medyo madumi kaya mas mainam siguro na dumaan sila sa iba. Sinabi naman sa kanya ni Chen Chen na hindi yun isang mabangis na hayop, inilabas na ang kanyang espada sa maghanda. Kapitan nila ang pinanggalingan ng tunog at nakita na isa ito ang tao. Nilapitan ni Chang Xiao ang lalaki at nakita na may mga pinsala ito ang natama. Nilapitan niya siya, pinakiramdaman na mukhang mahina ang paghinga na ito na nagpaisip sa kanya na mamatay na ang lalaking nasa harapan niya. Mula sa mga sugat na natamo ng lalaki, naintindihan niya na may mabangis na hayop na nanakit sa kanya. Sinapian siya ng kanyang disipulo na tama na ito at dapat na silang umalis dahil mukhang magdidilim na. Kung sakaling mang makasalubong sila ng isang mabangis din na hayop ay matutulad lamang sila sa lalaking nasa harap nila. Lumingon naman si Chang Xiao at tinanong kung hindi ba nila siya ililigtas. Tinanong naman siya ng kanyang disipulo kung gusto ba niya talaga siyang iligtas dahil nasa masamang kondisyon na siya at mamamatay na kahit anumang oras ngayon. Bukod pa rito ay papaano siya ililigtas dahil hindi naman siya isang medicine cultivator. Sinabi niya na kahit wala siyang kahit anong pagsasanay sa meditsina ay mayroon naman siyang pil at sabay niyang inilabas ang isang asul na hilang pil. Ipinalam sa kanya ng system na isang contribution point ang nabawas para sa kanyang binili. Habang tinitignan ang gamot, hindi niya inaasahan na bibili siya ng pil ng ganong kabilis at kaaga. Isinubo ni Chang Xiao ang hiling pil sa bunganga ng namamatay na lalaki. Sa ginawang tila ba katangahan ng kanyang sect leader ay napapabuntong hininga si Chen Chen dahil hindi natutulungan ng ordinaryong gamot ang katulad niya dahil meron na rin ito ang internal injury. Nagsimulang umubo ang lalaki na sadyang ikinagulat ni Chen Chen. Biglang tumayo ang lalaki at humarap sa kanya ang sect leader at tinanong siya kung ano ang kanyang mga ibinubulong. Nagtaka dito ang kanyang disipulo at iniisip na paano ito nangyari at bigla na lang siyang tumalon para bumangon pagkatapos na ito ang kainin ang gamot na malapit na ito ang mamatay kani-kanina lang. Napapaisip na lang siya habang tinitignan ng kanyang sex leader na mukhang mas misteryoso pa ito kaysa sa iniisip niya. Nang makita ang epekto ng libis-ina ay biglang kumikinang ang ekspresyon ni Chang Xiao at naiisip na mukhang magiging mayaman na siya ngayon. Binuksan niya muli ang store at masasabik muli na bumili na ito dahil napaka-epektibo ng junior healing pill na yon. Napaka-epektibo na ito at dapat na napakalaki ng halaga kapalit ng nag-iisang kuntos ng kanyang contribution value. Naisip niya na magiging mayaman siya dahil sa mundo ng martial arts ay nasasaktan ang mga tao ng napakaraming. Basic na lang niya na gagamitin niya ang lahat ng kanyang mga puntos para bumili ng mga healing pill at ibenta ito sa mas mataas na presyo. Kung magagawa niyang payamanin ang kanyang sekta ay makakaakit siya ng mas maraming mga disipulo. Hinanap na muli niya ang Junior Healing Pills Contribution Value Store at nadismaya siya na nakasulat na rito na isa lang ang pwede niyang bilhin kada isang buwan. Ang lahat ng mga pangarap niya na yumaman ay nawala at nabasag sa isang saglit lang. Napapasigaw na lang siya at nadidismaya dahil merong limit sa pagbili na ito. Para aliwin ang sarili, iniisip na lang niya na di bale ay nakagawa siya ng isang magandang gawain sa kanyang kapwa. Habang pinapansin ay nawala na ang lalaki at nagtataka kung nasaan na siya pumunta. Sinabi lang naman ang kanyang disipulo sa kanya na umalis ang lalaki nang walang sinasabing kahit ano. Naiinis dito lamang lang sinabi na kahit anong pasalamat ang lalaki. Naiiyak na lang siya dahil iyon ang kanyang napakahalaga ng contribution point at ngayon ay isang puntos na siyang mas mahirap. Ang kanyang napakahalagang puntos ay lumipad na at hindi na ata mababawi. Nagbigay naman ng suhisyon ang kanyang disipulo at sinabi na maging isa siyang masamang tao dahil wala siyang makukuha sa pagiging isang mabuting tao sa Starland. Medyo nainis na ito si Chang Xiao at sinabi na hindi siya naniniwala na walang taong gumagalaw lamang gamit ang kanyang konsensya sa mundong ito. Sumagot naman ang kanyang disipulo at sinabi na sa utak ng sino man doon, walang ganoon na tinatawag niyang konsensya. Masasayangan na lang si Chang Xiao dahil plano niyang tawagan sa kanyang sekta ang lalaki pagkatapos niyang iligtas ang kanyang buhay pero mukhang hindi na niya ito magagawa. Naiinis na lang siya sa realidad ng mundong ito dahil ang mga tao ay iniinsulto lang siya o kaya naman ay binubugbog, yari naman tumatakbo pagkatapos na iligtas ang buhay. Dito na tumatatak ang mga batas ng andong ito at hindi nga ito ang kanyang pinanggalingan. Nagsisimula ng maintindihan na wala ng mga harang at mga batas na naririto kaya naman ngayon na nasa Starland na siya ay kailangan niyang sundin ang mga batas ng mundong ito mula ngayon, ang batas na matira ang matibay.
Kung gusto niyang makawala na tinutulak lang siya, kakailanganin niya ng napakalakas na pangyayarihan at napakaraming pera pero ang dapat kakailanganin niya ay sobra-sobrang lakas. Matapos ang kanyang pagmumuni-muni na ito ay tumunog ang system at binati siya sa kanyang pagintindi sa mga batas ng Starland. Dahil dito ay nakumpleto ang sikretong gawain na ito at nabigyan siya ng 10 contribution value points na ngayon ay nasa 14 na. Nang makita ang secret task na nakumpleto niya ay tinanong niya ang system kung ano ba ang mga ito kung saan ipinaliwanag ito ay mga task na ibinigay ng top sect system na maaari lamang kumpleto kung sinuswerte ka dahil ito ay nakatago sa interface at hinding-hindi niya makikita. Siyempre maliban sa main task, side task, secret task na alam na niya siyempre meron ang tinatawag na epic task. Nang marinig ang tungkol dito ay nasabik si Changshao at iniisip na mukhang ang klase ng task na ito ay maraming ibibigay na mga gantimpala. Ipinaliwanag ng system na kung naabot niya ang isang itinakdang level ay mabubuksan ang mga epic task. Ang mga gantimpala na ibibigay sa pagkumpleto ng mga ito ay nakadepende sa kanyang ipapamalas. Tinanong niya kung kailan niya ito maaaring makuha at mabuksan pero sinabi lang naman sa kanya ng system na hindi ito magbibigay ng ganong karaming impormasyon dahil maaari na ito ang sirain ang balanse kaya dapat lang niya ito ang malaman ng siya lang. Napapaisip na lang siya mukhang sayang at hindi niya malalaman ang mga estratehiya para mabuksan ang mga epic task pero buti na lang ay nakakuha siya ng 10 pang contribution value points gamit ang mga ito ay makakabili siya mula sa store. Habang naglalakad ay may isang espada ng papalapit sa kanya hanggang sa mat-ipak na ito ang kanyang mukha. Ito ay ang espada ni Chen Chen na pinapahinto siya at sinabi na nakarating na sila sa Qingyang City. Hindi na naman na ito pinalala Changshao at sinabi na dapat mag-ingat siya at maging dahan-dahan sa susunod. Nagsimulang pagmasdan ni Changshao ang mga pader ng Qingyang City at namamangha sa sobrang taas na ito. Napapasigaw siya na balang araw ay gagawin niya raw kanyang Iron Bond secret na mas magiting pa at mas maganda sa Qingyang City. Narinig siya ng mga taong naroroonan at iniisip kung ang tanggang iyon ba na sumisigaw ay isang disipulo ng Iron Bond Sect S ng Qingyang Village. Narinig ito ni Changshao at itinanggi na hindi siya isang disipulo. Ipinahayag niya na siya ang pangalawang sect leader ng Iron Bone Sect. Matapos niyong sabihin ito ay natahimik ng sandali ang lahat ng mga tao roon at napapatigil sa kanilang mga ginagawa. Matapos ang nakakabinging katahimikan, nagsitawan ang lahat ng mga naroroon sa sobrang bobo ng sinabi ng lalaki. Nagsimula nila siyang pagtawanan naririto ang sect leader ng tinatawag na Iron Bond Sect na ito dahil hindi nila inaakala na meron pa ito. Natatawa sila at pinupuri na rin kung gaano kalakas ang loob na ito sa recruitment meeting. Tinatawanan nila ang kanyang cultivation dahil ang lakas ng loob niyang tawagin na siya ang sect leader ng Iron Bone Sect kahit na nasa level 3 acupoint opening stage pa lang siya. Natatawa sila dahil kung kaya niyang maging leader ay dapat na sila rin na nasa level 3 o level 4 pa lang ay kayang-kaya rin na magtatag ng isang sekta. Ang lahat ng mga salto at pinagsasabi nila ay tumutusok sa kanya na parang mga sibat. Nagsimula na naman siyang malungkot dahil lahat ng mga nababasa niya na na-isekai ay may mga espesyal na mga skill na maaaring tumalo sa mga henyo, Diyos at mga demonyo. Pero para sa kanya ang tanging niya lamang nakuha ay isang system at isang bomba. Biglang naawa ang mga tao na naroroon at pinapanood siya ay nagsimulang maawa sa kanya dahil sa kanyang pag-iyak. Isa nga siyang tanga at mukhang nasobrahan nila ang pag-iinsulto sa kanya. Lumapit ang kanyang disipulo at tinapak siya sa kanyang balikat. Lumingon si Changshao at sinasabi na buti na lang meron siya. Mukhang hindi lang naman nandito si Chen Chen para patahanin siya pero mas palalain pa ang nararamdaman na ito ang pagkahiya. Sinabihan niya siya na dapat sobrang kahihiyan na siguro ang nararamdaman niya ngayon. Napapaisip na lang siya napakasanggit naman ng disipulo niyang ito. Tumayo na lang muli si Changshao habang sinasabi na hindi niya dapat mag-alala para sa kanya dahil naranasan na niya ang mas malala pa kaya hindi siya maaapektuhan ng ganoong mga kritisismo galing sa iba. Nagpasya na lang silang dalawa na pumunta sa recruitment meeting sa bandang kanluran. Habang sila ay naglalakad ay tinanong siya ni Chen Chen kung papaano niya natitiis ang ganong mga pang-iinsulto sa kanya. Iniisip na lang ni Changshao na isa naman siyang time traveler kaya papaano malalaman ng isang batang babae na katulad niya kung anong iniisip niya. Sinabi lang niya sa kanyang disipulo na kailangan niya lang ito ang tiisin at tanging kapangyarihan lang ang makakapagpatahimik sa kanila.
Nakarating na nga sila sa kinaroroonan ng recruitment meeting kung saan nakatayo at pinagmamasdan ni Chang Shao ang kanyang kapaligiran. Nakita niya ang mga disipulo ng iba't ibang sekta na nagpapamigay ng mga papel at inaakit sila na pumasok sa kanilang sekta. Pinapakitaan nila ang mga dumadaan ng kanilang mga teknik para subukang hikayatin silang sumali. Si Chang Shao naman ay hindi nag-agawin at mananatiling nakadepende sa system dahil ngayon dapat maghanda na ang Starland para sa kanyang mga pag-atake. Sa lugar na pinagdadausan ng recruitment meeting, may isang disipulo na kinakausap ang deacon na isang matandang lalaki na nakakalbo at sinasabi na mukhang makakakuha sila ng mga taas na kalidad ng mga bata sa kanilang sekta sa meeting na ito. Sa kanilang pag-uusap ay may isang sumabat na matanda na may hawak na isang patalim at sinasabi na lahat naman sila ay mga level 8 na sekta kaya hindi magiging madali para sa kanila na makipagkompetensya sa kanya sa pagtatawag ng mga bagong disipulo dahil sa taong ito daw ay ang Broad Saber Sect ang makakakuha ng unang pwesto lahat ng mga level 8 na mga sekta. Nagsimulang mag-away ang dalawang matanda ng bawat sekta habang si Chang Shao naman ay naglalakad na may dalang isang upuan at isang payong. Pumunta siya sa espasyo sa pagitan ng dalawang matanda at nag-aayos ng kanyang at upuan na lubos na ikinagugulat at ipinagtataka nila. Napapaisip na nang sila kung sino ang taong ito habang si Chang Shao naman ay naglatag ng kanyang karatula na may nakasulat na Iron Bone Sect. Tinanong ng matanda mula sa Broad Saber Sect kung sino siya at bakit ang lakas ng loob niya na magtayo ng isang bot katabi ng kanilang sekta. Ipinaliwanag naman ng kasama niya yon ay ang Iron Bone Sect na tinatawag na kahihiyan ng alyansa ng 100 sekta. Na marinig ito ay sinabihan niya ng lugar na iyon ay para sa kanilang sekta kaya mas mabuti na maghanap siya ng ibang lugar para magtayo ng kanyang sariling pwesto. Tinignan lang naman siya ni Chang Shao at sinabihan na magsisimula na ang recruitment meeting at lahat naman sila ay miyembro ng alyansa kaya mas mainam magkasundo na lang silang lahat dahil walang dahilan para may magalit. Nagsalita naman ang matanda mula sa Tiger Roar Sect at sinabi na kung buhay pa Six Leader Wang ay tatratuhan niya ang Iron Bone Sect bilang isang miyembro ng alyansa pero ngayon ay isang kahihiyan magkaroon ng isang sekta na katulad nila na nagtatawag ng mga disipulo katabi sila. Habang nagagalit ang kalbo ay sinabihan lang siya may pagpapatuloy pa rin ni Chang Shao ang pagtatayo niya ng booth niya roon. Sisiguraduhin niya raw pilalawaken ang kanyang sekta at walang makakapigil sa kanya lalo na ang dalawang kalbo ang ulo na naroroon. Nang marinig ng dalawang kalbo na tinawag sila ni Chang Shao ng mga kalbo ang ulo ay nagalit ang dalawa at kumikinang ang kanilang mga kalbo. Nagsimula silang magsigawan at tinatanong kung ano ang problema sa pagiging kalbo dahil kahit na hindi naman daw kalbo si Chang Shao ay wala pa ring gustong sumali sa kanyang sekta. Nagsimulang utusan ng dalawang kalbo ang kanilang mga disipulo na patumbahin ang basurang tent na nasa tabi nila. Nagsimulang mabuhayan ng dugo si Chang Shao at naisip na ito ay magiging isang magandang paraan para kilala ang kanilang sekta sa iba. Habang sila'y nagkakagulo ay may anunsyo mula sa isang sigaw na sinasabi na si Li Qingyang ng pamilyang Li ay nakarating na. Nang marinig yun naganahan na ng loob ang kalbo mula sa Tiger Roar Sect at sinabi sa kanila na pabayaan na ang tanggang ito doon at puntahan na lang muna si Li Qingyang doon. Nang marinig ang pangalang iyon naisip ni Chang Shao na napaka-familiar noon. Nalaman natin mula sa mga nagchichisim isang mga tao doon lahat ng mga sekta ay gustong kunin si Li Qingyang isang direct descendant ng pamilyang Li sa Qingyang City dahil na rin sa kanyang superior spiritual root na nakumpirma noong siya ay 15 taong gulang. Ang taong ito ay ang itinuturing na pinakamagaling na henyo ng syudad at sinasabi na siya ay magiging isang martial arts king sa hinaharap. Ang level ng mga spiritual root ay sumisimbolo sa talento at limitasyon ng kanilang cultivation ng bawat martial artist. Mula sa ibaba ay ang inferior medium superior saint at god sa pinakamataas. Sa isang maliit na katulad ng Qingyang City, kahit na ang isang medium spiritual route ay napakabihira. Para kay Chang Shao meron lamang siyang isang inferior spiritual root na sobrang kaawa-awa. Tumayo si Chang Shao sa kanyang pagkakaupo at ng pagdesisyonan dahil siya ay isang napaka-rare na talento ay kailangan niyang himukin na sumali si Li Qingyang sa Iron Bone Sect. Mula pa sa malayo mga nagkakagulo na inaalok si Qingyang sumali sa kanilang mga sekta at inaalok ng mga kaaya-ayang mga posisyon kagaya ng pagiging isang first disciple o kaya naman ay pagiging isang elder. Hindi naman sila pinapansin ni Qingyang at patuloy na naglalakad. Habang nagkakagulo ang lahat ay tinanong ni Qin ang kanyang disipulo kung nakilala na ba niya ang taong iyon mula sa kung saan.
Ipinaliwanag naman ni Chen Chen na siya ang iyon na iniligtas niya sa gubat, mukhang hindi man lang siya nagpasalamat para sa pagliligtas ng kanyang buhay. Dahil dito inaalala na ni Sen kung sino siya at dahil dito ay mukhang naging mas interesado siya na kunin ang lalaking ito. Mula sa likod ay nagsalita ang isang matanda na kasuot ng bird-ing balabal at inaalok kung gusto bang sumali ni Qingyang sa kanyang Kangshan Mountain Sect. Nang marinig ang tungkol sa Kangshan Mountain Sect, agad na nakilala ng mga naroroon ang sektang ito bilang isang level 5 sect sa Qingyang City. Ang mga plano ni Changshao na alukan siya ay nawala at sinasabi na rin ni Chen Chen na pabayaan na lang siya dahil meron siyang superior spiritual root at napakatalentado na rin, kaya naman mas mainam siguro na pabayaan siya na sumali sa isang level 5 na sekta. Nang marinig ito, napapasigaw na lang si Changshao sa loob niya na wala silang pag-asa dahil nung una ay plano niyang gamitin ang pagliligtas niya ng kanyang buhay para kunin siya. Uupo na lang siya at pababayaan na lang sana si Qingyang nang biglang lumapit siya sa kanya. Nagbibigay ng galang ang lalaki, tinatanong kung si Changshao ba ang pinuno ng Ironbone Sect. Sa pangyaring ito ay nabibigla ang mga tao at nagtataka sa mga nangyayari. Pati ang lalaking galit sa Kangshan Mountain Sect ay napapaisip kung bakit nakikipag-usap si Li sa pinuno ng basurang sektang yun. Sinagot naman ni Changshao na tama siya at nagpakilala bilang ang pinuno ng Ironbone Sect. Nagpakitang gilas siya at umupo sa mas dominadong posisyon. Lubos na nagtataka at napapaisip ang dalawang kalbo sa kanilang nakikita at nagtatanungan na lang kung tama ba ang kanilang nakikita. Tama ba na ang pinakamagaling na henyo ng Qingyang City humihingi ng tawad? Bob Ong, sect leader ng Ironbone Sect. Patuloy pa rin sa bagyo ko si Li Qingyang kay Changshao. Nang makita ang mga aksyon ng henyong ito sa kanyang harapan ay napapangiti si Changshao at may pinaplano na naman. Habang nakayuko ay humihingi ng tawad para sa kanyang kapangahasan dahil umalis siya kaagad para umuwi na hindi man lang niya nagawang magpasalamat sa kanya pagkatapos na iligtas ni Changshao ang kanyang buhay. Kalmado lang naman na tinanggap ni Changshao ang paghingi ng tawad na ito at sinasabi na wala lang ito para sa kanya. Hinawakan niya ang kanyang braso para ipaalam sa kanya na hindi niya na kailangang yumuko pa habang ipinapalim na muntik na niyang makalimutan ang mabuting kawanggawa niya na iyon hanggang sa banggitin niya ito sa kanya. Hindi naman makapaniwala dito ang kanyang disipulo na si Chen Chen at akala niya ay gagamitin niya ang pagliligtas ng kanyang buhay para akitin siya na sumali sa kanilang sekta. Nang tumigil na sa kanyang pagyuko, nagsimulang ngumiti si Li Qingyang habang tinatanong kung maaari bang sabihin ang tungkol sa lahat ng impormasyon ng kanyang sekta. Nang mas ambet ito ni Qingyang, lumabas ang isang side task mula sa system. Natutuwa si Changshao dito dahil napakaswerte niya at ang pakikipag-usap niya kay Li Qingyang ay may katumbas na task. Para sa kanyang gawain ay kailangan niyang sabihin sa pinakamagaling na henyo ng Qingyang City ang malalim na kasaysayan ng Ironbone Sect at kumbinsihin siya na sumali sa kanyang sekta. Nang makita ito, hindi na alam muli Changshao kung ano ang kanyang gagawin dahil sa kanyang pagkakaalam ay wala namang magiting na kasaysay ang kanilang sekta. Bakhong sang-ayon naman dito ang dalawang kalbo at itinuturo kay Li Qingyang na walang kahit anumang magiting na kasaysayan ang Ironbone Sect. Ipinaliwanag lang ng dalawang kalbo na ang pinakamalaking kontribusyon ng Ironbone Sect ay ang dating sect leader Wang ay nakusahan ng kanyang pagiging isang manyakol. Sinasabi ng kalbo mula sa Broad Saber Set ay isang basura lamang may pinapangako niya sa kanyang natitirang mga buhok. Nagpakawala ng nakakatakot na aura kay Changshao at tinatanong kung tapos na ba siya sa kanyang pagmamaliit sa kanilang sekta. Napaatras ang kalbo at humihingi ng tawad, binigyang kailanawan naman ni Changshao ngayon lamang ang tanging iniisip ng mga tao, ngunit sa katotohanan daw ang Ironbone Sect ay isang sinaunang sekta na may napakahaba at napakakulay na kasaysayan. Interesado naman dito si Li Qingyang at sinasabi na ipaliwanag pa ito at maging mas detalyado sa kanyang paliwanag. Nadidismaya ang mga nanonood dahil ano ba ang mali sa batang ito at mukhang naniniwala siya sa kung anuman ang pinagsasabi ng siraulong ito. Tinanong ni Changshao si Li Qingyang kung narinig na ba niya ang tungkol sa East Sea. Tumugon naman si Li Qingyang at sinabing oo at ito ay nasa silangan ng Starland na isang walang katapusang karagatan na napakaraming mga halimaw. Itinuloy ni Changshao ang kanyang kwento at sinabi na sa dulo ng East Sea ay mayroong isang bansang tinatawag na Aolai State. Sa bansang iyon ay mayroong dalawang banal na bundok at ito ay ang bundok ng mga bulaklak at prutas at ang isa ay ang bundok ng Ironbone.
Habang kinukwento ito ay naiisip ni Changxiao na dahil nasa Starland na siya mukhang hindi na siya mabibisto kung ikukwento niya ang tungkol sa kwento ni Sun Wukong. Pinagpatuloy ni Chan ang kwento at ipinaliwanag ng Ironbone sect ay nagmula sa bundok ng Ironbone kung saan ang kanilang unang sect leader ay si Sun Wukong na kilala bilang ang Monkey King. Mukhang hindi naman naniniwala ang mga nakikinig dito at nagtataka kung ano nga ba ang pinagsasabi niya. Sumigaw naman ang matanda mula sa Kangshan Mountain Sect at sinabi na ang East Sea ay napakamapanganib na kahit na ang mga martial arts emperor ay hindi man lang hinahangad na pumunta roon. Bati ang binanggit niya na Aolai State ay wala sa kahit anumang mga listahan at kung ganoon ay pati na ang bundok ng Ironbone. Sinabihan naman ni Changxiao ang matanda mula sa Kangshan Mountain Sect ng tanging masasabi niya ay wala silang alam tungkol sa Starland. Napapasigaw sa inis ang matanda at sinasabi na kung wala siyang alam, edi sino ang Sun Wukong na sinasabi niya at sino ang master na ito. Kumuha na naman si Changxiao ng kwento mula sa kung saan at ipinaliwanag na ang unang sect leader ng Ironbone sect ay kinuha ang kapangyarihan na ito mula sa kapaligiran. Pagkatapos ng libu-libong taon ng paghihintay ay ipinanganak siya mula sa isang banal na bato at ang master niya isang monkey na nakatira sa isang bundok. Napupuno siya ng kumpiyansa dahil ninanakaw niya lang ang lahat ng kanyang kwento mula sa kwento ni Sun Wukong. Nabubwisit na dito ang matanda ng Kangshan Mountain Sect dahil ang tao ay gawa sa laman at dugo kaya papaano siya ipinanganak mula sa isang bato. Binabalahan niya si Changxiao na huwag manlin lang ng mga tao gamit ang kanyang mga gawa-gawang kwento. Ngumisi lang naman si Changxiao at sinabi na talagang walang alam ang matandang lalaki na ito lalo na sa evolution ng lahat ng mga nilalang. Mas lumalala ang galit ng matanda at itinatanggi niya ba ay bobo siya at hinding-hindi siya maniniwala sa kanyang walang katuturan na mga salita. Lumiwanag ang mukha ni Li Qingyang at sinabi na hindi niya alam na ang Ironbone sect pala ay may ganang kahabang kasaysayan na luban namang ikinagugulat ng matanda at hindi makapaniwala na naniniwala ito dito. Pero sinabi naman ni Li Qing lahat ng mga sinasabi kay Changxiao tungkol sa kasaysayan ng Ironbone sect ay sa nakaraan na lamang. Ang gusto niyang malaman ay kung ano ang espesyal dito ngayon at ano ang mga makukuha niya sa pagsali dito. Napatahan na ito ang matanda at napapaiyak na lang dahil napakaganda ng kanyang tanong na napakadali rin sagutin dahil ang walang kwentang sektang iyon ay walang kahit anumang ibibigay sa kanya. Alam ng matandang ito na mahirap para sa kanya na pigilan ang henyong ito na sumali sa sektang iyon pero buti na lang ay hindi siya ganoon kabobo. Sinagot lang naman siya ni Changxiao at sinabing walang kahit anuman na nagtatagal at kahit gaano man ka makapangyarihan ang isang sekta ay mawawala rin nito balang araw. Kagaya ng Ironbone sect na nasa estado na ito ngayon. Habang naririnig ang mga sinasabi ni Changxiao ay napapaisip na lang ang mga nakikinig na wala naman silang kahit anong magiting na kasaysayan. Ipinaliwanag rin ni Changxiao na kahit na ganito man ang nangyari ay may pag-asa pa rin ang kanyang sekta at kahit na ang mga magigiting ng mga araw na ito ay wala na, mayroon pa rin ito ang matatag na pundasyon. Ang patunay na ito ay ang healing pill na pinakain ni Changxiao sa kanya. Isang milagrosong gamot na kayang gamutin ang isang karamdaman sa loob ng ilang segundo. Alam ito ang Li Qing ngunit nagtataka kung bakit niya ito binigay sa isang estranghero na katulad niya. Dahil dito ay napapaisip na lang siya na baka tama nga ang kanyang mga sinasabi. Ipinapangako ni Changxiao na sisiguraduhin niyang papanumbalikin niya ang kanyang sekta at dahil doon ay kakailanganin niya ng mga talento at mga henyo na tulad niya para tulungan siya. Alam ni Chan na hindi niya kayang tapatan kung ano man ang kaya nilang ibigay sa kanya pero ipinapangako niya na kung gusto niyang maging isang martial arts emperor, ang pagsali sa kanila ang pinakamainam na paraan. Mukhang napuno na nga ng galit ang matanda mula sa Kangshan Mountain Sect at sinisigawan si Changxiao na pigilan ang pagyayabang na kayang abutin ang isang pagiging martial arts emperor. Para sa kanila ay ang mga martial arts emperor ang pinakamalakas at ang pinakamataas na cultivation sa Starland kung saan ang mga emperor na ito ay mga Diyos na sinasamba ng lahat. Walang ano pa ay pumayag lang naman si Li Qingyang at sinabi na sasali siya sa kanyang Ironbone sect na lubos namang ikinakagulat ng matanda. Naglabas na nga ng mga papeles para sa paglipat ni Li Qing sa Ironbone sect at tinataka na ito ni Changxiao para kumpirmahin ang opisyal niyang pagsali rito. Binati si Changxiao ng system sa kanyang pagtapos sa gawain na nagbibigay sa kanya ng 5 contribution value points at sa kasalukuyan ay meron na siyang 19 na sect contribution value.
Nagsimulang bungangahan ng matanda mula sa Kangshan Mountain Sect si Li Qingyang dahil meron ito ang napakagandang kinabukasan dahil sa kanyang superior spiritual root pero sinasayang round niya ito sa pagsali sa isang basurang sekta na katulad ng Ironbone Sect. Sinabihan naman sila ni Chang Xiao ng Ironbone Sect ay walang-wala ngayon pero ang sitwasyon na ito hindi man lang magtatagal. Ipinapangako niya na sa loob ng 3 taon ay lalampasan ng kanilang sekta ang Kangshan Mountain Sect na isang level 5 na sekta. Nung marinig ang kay-abangan ni Chang Xiao ay nagagalit ang matanda at sinasabi na hindi niya malalampasan ang kanilang sekta at hindi niya maaaring gamitin ang salita lamang para gawin ang kanyang sekta na mas malakas. Nagsimulang magalit ang matanda at mag-ipon ng oras sa kanyang mga kamay habang si Chang Xiao naman ipinoprotekta ang kanyang unang disipulo at pinapalikod ito. Nagagalit ito at mukhang kailangan niya raw na ipakita sa kanya ang pagitan at pagkakaiba ng kanilang mga lakas. Bago pa man gumawa ng aksyon ang matanda ay pinigilan na siya ni Li Qingyang at humingi ng pakiusap na huwag insultuhan ang kanilang sect leader. Napapatahimik na ito ang matanda at hindi na lang makapagsalita kaya sinabi na kung ganoon ay maghihintay na lang siya titignan kung papaano uunlad ang kanyang Ironbone Sect. Wala sa balay may nagsalita na may isang lalaki na pinapaghintay si Elder Ma na ang matanda mula sa Kangshan Mountain Sect. Agad namang nakilala ng mga naroroon na yun si Master Li na ang tatay ni Li Qingyang. Habang sinusundan ng ilang mga matatanda ay napapatahimik na ito ang kapaligiran. Hamin ang tawag ang tatay ni Li Qingyang kay Elder Ma dahil sa kamangmangan at pagiging bata ng kanyang anak. Sinabi niya kay Elder Ma na tatanggapin niya ang kanyang imbitasyon bilang representative ng kanyang anak. Ang marinig ito ay sumigaw si Li Qingyang at sinabi na sumali na raw siya sa Ironbone Sect. Bago pa man makapagpatuloy ng kanyang mga salita si Li Qingyang ay pinatahimik na siya ng kanyang tatay at sinabi na ang gagawin niyang ito ay makakaapekto sa kanyang buong buhay at sa kinabukasan ng kanilang pamilya kaya naman hindi sa kanya nakasalalay ang desisyon na iyon. Sumagot naman si Li Qingyang at sinabi na kagaya ng lagi ng turo ay nagiging tapat lamang siya. Ngayon daw na nakasali na siya sa Ironbone Sect ay hindi na siya aalis dito. Nagsimulang mas magalit pa ang tatay ni Li Qingyang at sinasabi na napakasuhay niyang anak at bakit ang tapang niya na hindi siya sundin dahil lamang sa isang level 9 na sekta. Binalaan niyo siya na kung hindi siya aalis sa Ironbone Sect hindi na siya magiging kanyang anak. Matapos ng kanyang pagsisigaw na nagsimulang umubo ang matanda na siya namang tinutulungan ng kanyang mga alalay. Ang isa sa mga alalay na ito ay sinasabihan si Li Qingyang na matanda na ang kanyang ama at huwag na siyang galitin pa kaya mas mainam na umalis na raw siya sa basurang sekta na iyon. Sumisingit pa si Elder Ma at sinasabihan si Li Qingyang na ang isang pagiging mabuting anak ay ang pundasyon ng lahat ng mga mabubuting kaugalian kaya naman hindi mabuti ang ginagawa niyang pagswal sa kanyang ama ng ganon. Nakukonsensya na ngayon si Li Qingyang at napapaisip na baka kailangan niya nang umalis sa Ironbone Sect pero tinapak siya ni Chang Xiao at tinatawag ang kanyang pangalan. Sinasabihan niyang mga matatanda ng Ironbone Sect ngayon ay hindi kasing basura ng kagaya ng inisip nila. Ipinapangako na ito na ngayon na sumali si Li Qingyang sa kanyang sekta ay maabot niya ang kanyang gustong patutunguhan. Napapaisip na lang ang tatay ni Li Qingyang dito at medyo nagagalit na rin dahil ang lakas ng loob na ito na magbigay ng pangako na makakarating siya sa kung saan dahil sumali lang naman si Li Qingyang sa kanya dahil naloko siya ng kanyang mga salita. Sinabihan ng tatay ni Li Qingyang si Chang Xiao na para gawin ang kanyang mga disiplina na malakas ay kailangan niya ng isang napakataas na pagkakaintindi ng martial arts. Hinahamon ngayon ng tatay ni Li Qingyang si Chang Xiao na dahil napakalakas ng loob na ito ay dapat na meron din siyang malalim at malawak na karanasan sa martial arts. Ngumiti naman si Chang Xiao at sinabi na ayaw niyang magmukhang mayabang pero kung ang usapan lamang ay ang karanasan sa martial arts, ang kanyang kaalaman ay mas marami pa kaysa sa lahat ng pinag-isang mga kaalaman nila roon. Nang marinig ni Chen Chen ang mga pinagsasabi ng kanyang sect leader ay napapaisip na lang siya na mukhang sumusobra na ang pagyayabang ng taong ito. Nung marinig ang sinabi ni Mitchell tungkol sa kanyang kaalaman ay nabubwisit dito ang tatay ni Li Qingyang at sinabihan siya na kung ganon ay mas mainam na bigyan niya ng ilang mga payo tungkol sa martial arts. Nagsimulang maglabas ng isang manual ang tatay ni Li Qingyang at sinabi na sa Qingyang City ay may isang sword technique na ipinasa sa loob ng 100 taon. Ito ay tinatawag na 9 styles of wielding swords at meron ito ang 9 na estilo pero 4 lamang ang naipasa sa kanila.
Sa nakaraang 100 taon ay milyong mga martial artists ang nagkakagulo para sanayin ang 9 styles pero wala sa kanila ang sinumang nakamaster sa ikasayam na estilo na ito. Sinabi ng tatay ni Licheng na kung magagawa niya ito ang mamaster ay papaniwalaan nila ang mga sinabi na ito pero kung hindi niya ito magawa ay dapat niyang paalisan ang kanyang anak mula sa kanyang sekta. Napapangiti na lang dito si Chang Xiao at iniisip na mukhang gusto siyang ipahiya ng matandang ito kay Qingyang para ipakita ng kanyang Iron Bone Sec ay mahina pero may tinatago siyang alas para kontrahin dito. Ngumiti lang naman siya at sinabing walang problema at gagawin niyo ito. Doon pa lamang ay pinabuksan niya sa system ang store. Wala sa tindahan ay pinili niya ang Insight Spell at gamit ito ay mabibigyan siya ng kakayahan na makita ang mga martial arts skill at mga sikretong mga galaw ng kanyang mga kalaban na tutulungan siya na maintindihan ito sa loob ng maikling panahon. Ito ay tumatagal lamang ng 1 oras at nagkakahalaga ng 10 kontribusyon value point. Binili na nga ito ni Chang Xiao at ginamit na niya ang Insight Spell na nag-focus sa kanyang mga mata. Matapos na gamitin ang spell ay nagsimula niyang baklatin ang mga pahina ng libro para mabilisan ito ang basahin. Nang makita ito ay nagtataka ang kanyang mga disipulo na si Chen Chen at si Licheng. Nagsimulang magkomento ang matanda mula sa Tiger Roar sect kung talaga bang inaaral niya ang secret martial art na ito dahil ano ba ang matututunan niya sa pamamagitan ng pagbubuklat ng mga pahina ng ganun kabilis. Sinabi naman ni Chang Xiao na ito ang kanyang tinatawag na quantum fluctuation meditation at sa pamamagitan ng teknik niyang ito, napakaraming mga espiritu niya ang umaaral sa sword technique na ibinigay sa kanya at gamit ang mga skill ng mga ito ay pumapasok sa kanya ang lahat. Pagkatapos ng ilang sandali ay sinara na niya ito, tinawag niya si Chen Chen at sinabi na ibigay muna sa kanya ang kanyang espada para kanyang hiramin. Kinuha niya ang espada at inilabas ang talim na ito. Sabay sa paglabas ng talim na ito ay ilang mga wind blades na nakikisama sa pagbunot na ito. Ikinabigla ito kaunti ni Chen Chen, nang binunot ni Chang Xiao ang kanyang espada ay naramdaman ni Elder Ma ang paggalaw sa hangin at mula rito ay napansin niya na master na ni Chang Xiao ang unang estilo na ito. Namamangha siya dahil inabot lamang siya ng 1 minuto para matutunan ito. Sa loob ng 1 minuto at 5 segundo, ipinakita niya sa kanila ang pangalawang estilo. Nang makita ito ng tatay ni Licheng An ang pangalawang estilo na ito pero para kay Chang Xiao ay inabot lamang siya ng 5 segundo. Sa loob ng 1 minuto at 10 segundo pagkatapos niyong buksan ang libro ay pinakita niya ang pangatlong estilo. Sa isang hampas ng kanyang espada ay lumabas ang 3 atake na tumama sa tabi ng 2 matanda mula sa Tiger Roar sect at Broad Saber sect. Hindi nila ito nakayanan at napalipad ng atake. Sinabi naman ni Licheng na napakabagal ng kanyang pag-unlad at mas pinabilis pa ito. Kumin ang kanyang mga mata at sa isang iglap ay tumalon siya sa ere at ginawa ang pangulong estilo ng teknik. Mula sa ere ay nagpakawala siya ng mga sword slash na tumetama sa lupa. Nang makita ito ay sinabi naman ni Elder Ma kay Master Li na nagagawa lamang ata ni Chang Xiao ang mga ito dahil na master niya ang 9 styles of wielding swords noon pa man dahil walang anumang paliwanag na maaaring magamit para sa nakita nila ngayon. Sa loob ng 1 minuto at 30 segundo pagkatapos niyang basahin ang manual ay natapos na niya ang 8 estilo sa siyam. Nang makita ito ay pinapansin ni Elder Ma ang bilis ng kanyang cultivation ay napakataas. Tinanong niya si Chang Xiao kung bakit siya huminto, dahil daw ba ito hindi niya namamaster ang ika-9 na estilo na ito noon pa man. Tumayo lang naman si Chang Xiao doon at habang lumilipas ang oras ay naiipon ng enerhiya na pumupunta sa kanyang direksyon. Habang nakikita ito alam ni Licheng Xiaog na mula sa kapangyarihan na pinapakita niya ay nangyayari at naipapakita ang Sword Realm. Nang marinig ito ay napapakomento ang mga lahat ng naroroon at kinukumpirma na talagang naabot ni Chang Xiao ang Sword Realm. Sinasabihan nila siya na napakaswerte niya para maabot ito dahil sa loob ng mahabang panahon ay napakaraming mga martial artist na hindi man lang nagkaroon ng ganang oportunidad sa kanilang buong buhay. Sa pag-iingay ng kanilang kapaligiran ay sumigaw si Elder Ma para tumahimik silang lahat. Bilang respeto na rin ay sinasabi niya na inaaral na ngayon ni Chang Xiao ang mga sekreto ng Sword Realm na isang napakabihirang oportunidad kaya mas mainam para sa kanila na naroroon na huwag siyang distorbohin dito. Matapos ng ilang segundo ay nagsalita si Chang Xiao at sinabihan sa Elder Ma hindi siya ganon kasama at dahil dito ay gusto niyo siyang tumulong para subukan ang kanyang bagong lakas. 1 minuto at 50 segundo pagkatapos yung basahin ang libro ay patuloy pa rin na naiipon ng enerhiya.
Humihingi siya ng tulong kay Elder Ma dahil alam niya na siya lang na naroroon ang maaaring makapagdepensa laban sa kanyang atake. Itinutok na ni Chang Xiao ang kanyang espada kay Lerma at patuloy na naipon dito ang enerhiya. Pagdating ng 2 minuto ay pinakawalan na ni Chang Xiao ang enerhiya ng espada papunta kay Elder Ma. Isang alon ng mga sword strike ang nagtungo papunta sa direksyon ni Elder Ma. Hinaranggan ni Elder Ma ang mga ataking ito gamit ang kanyang sariling enerhiya at nahihirapan siya na dumaipen sa dito habang sinasabi na napakalakas ng kapangyarihang iyon. Pinunit ni Elder Ma ang enerhiya ng atake pagkatapos niyang magseryoso. Ngayon ay wala na siyang pagdududa at alam na si Chang Xiao ay isang martial arts apprentice ngunit sa kanyang pagkabigla ng tignan ang kanyang cultivation ay nakita na isa lang siyang level 5 acupoint opening martial arts apprentice. Sunod-sunod na pinunit ni Elder Ma ang mga paparating na mga atake na nagpapakawala ng malalakas na mga tunog. Nang mapunit na niya ang huling pag-atake ay nakita natin ang isang malaking butas na ginawa sa lupa mula sa mga pag-atake ni Chang Xiao. Matapos ng pagharang ni Elder Ma ay lumapit si Master Li sa kanya habang tinatanong kung ang ginawa ba talaga ni Chang Xiao na teknik na iyon ay ang pangsyam na estilo. Sumagot naman siya at sinabing iyon ay hindi mas mahina kaysa sa mga pangkaraniwang mga martial skills. Mas natuwa pa dito si Elder Ma at pinag-aalog si Master Li habang kinukumpirma na iyon talaga ang pangsyam na estilo at maaaring mas malakas pa ito kaysa sa inaakala nila.